welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ngayong umaga na to, mag-uumpisa na ako mag-pack ng order dahil katatapos ko lang magdilig. At dito sa ating growing area, namulaklak na yung ibang mga nepenthes natin. Actually, meron dito yung parang big na yung dami ng flower niya. Ito. Hindi pa lang natin alam kung lalaki yan or babaeng flower, no? So, pero sana may male and female tayong mag-flower ngayon. So tatlo na yung nag-flower. Yung isa dito, ang ganda ng flower niya, red color. Palagay ko red color din tong plant na to pagka nasa maaraw na growing condition. Ayan, red. Samantalang ito, mas maaraw yung pwesto niya pero green yung kanyang flower, no? At meron dito, mukhang hindi tutuloy itong isang flower kasi nasa maliit na pasuto. Kalilipat ko lang sa bigger planter. Sana nga tumuloy pa, pero medyo alangan na ako dito na tutuloy ito. Pero hopefully nga tumuloy pa rin. Ayan. So ngayon, may umu-order ng mga seeds. Marami pa yung red na truncata tsaka yung Rob Cantley. Pero itong porcelain na ventricosa, ayan, dito natin tinanim yan. Halos sold out na, wala na tayong stock sa Shopee. Titignan ko ngayon kung meron pa tayong available na may out, kung may extra pa ba. Kung wala na, wala tayong magagawa. Kung talagang wala na, isa-sold out na natin. At ngayon nga titignan ko yung mga growing condition nitong mga halaman natin. Kung titignan nyo dito, matutuwa kayo sa dami nang nag-germinate. Na kung natatandaan nyo, ito yung Attenborough eye. Yun na mga tinanim natin nakaraan. Ngayon tingnan nyo sila. Nag-germinate na. Itong seeds na to, more than a month na to nung tinanim ko. Pero nag-germinate pa rin. So iba talaga pagka yung quality ng seeds ay maganda. Although medyo luma na ng isang buwan, pero bago pa rin yun diba? Kung sa iba. Pero may mga tinanim kasi tayo dito na wala pang isang linggo yung seed na pagka-harvest, tinanim natin, mas mabilis yung germination. Pero nagulat ako dito sa last batch ng mga seeds na tinanim ko. Ang taas rin ng germination rate. Kaya ay nako, sana nga mag tuloy-tuloy sila. So etong mga naman, ito. Ay, sakto pala yung pag-video natin May nag-uumpisa na rin mag-germinate tong Rob Cantley. So, ayan yun. Ayun, diba? Ayan, nag-germinate na. Medyo malabo lang yung quality ng video natin titingnan natin kung sa ibang mga parte may germination na rin o kung yun pa lang ba. Ay, meron na rin dito. Pero papalabas pa lang. Ayan ayan, meron na rin. Palagay ko sa ibang parte meron na rin yan. Hindi pa lang natin nakikita ng maayos. Minsan magtataka kayo, may mga tumutubong mga damo-damo. So, syempre, hindi yan. False hope yan pagka yung tumubo. Hindi yan yung seeds na tinanim nyo. Damo lang yan. Pagka ganyan kabilis lumaki. So, dito naman sa mga propagation natin ng mga capensis. Ayan, ang dami na nag-strike. Ayan, tapos may malalaki na dun. At magugulat kayo dito dahil wala talaga tong masyadong nag-germinate dito. Pero nito lang, kahapon ba yun? Ayan, yung isang araw, 2 days ago. Actually, na-vlog ko rin yun. Nakakita na tayo ng strike dito sa ating tinanim dito. Ayan. Makikita nyo dito banda. Ayan may nag-germinate na. Diba? So, ibig sabihin, pwede pala silang tumubo. Diba? So, ang tinatanim pala talaga dyan. Meron rin dito. Nasaan na yan? Ayan. Tinatanim pala talaga dyan. Yung rhizome part na itong plant na to. At dun sila tumutubo. Hindi, hindi ko na-experience na dito tumubo. Hindi doon sa rhizome. Which is kakaiba dahil most of the Drosera plant, tumutubo sila doon sa mga
dito sa mga may mga dew na part. No, tulad na lang na halimbawa na itong Capensis Narrow natin. Na doon talaga sila natubo. Ayan. Diba? Ito talaga humabol tapos mas mabilis pa yung paglaki nila para sa Capensis. Ayan. So ito naman, meron kung may good news tayo, meron din tayong hindi naman totally bad news kundi tingin ko ang tagal mag-germinate. Kasi lowlands to dapat mas mabilis to mag-germinate. Ito meron na yata Ayan tingnan nyo dito. Ayan. Meron na rin pala. Pero hindi ito pala meron na rin. Haba, okay ayan. Pero tingnan nyo yung dulo, parang medyo maitim-itim So, gawin siguro na dito na lang siguro kasi baka dito sila nila gustong mas tumubo sa mas mahangin na area. So, hahayaan ko na lang yan dyan. Hindi ko na lang papabayaan na sila, matuyo, no? So, laging didiligan. Speaking na natutuyo, ayan, etong moss na to, nandun yan, no? Sa mahangin na parte. Kaya tignan nyo, ang bilis matuyo. So, kadidilig ko lang nito kasi nga, nasusunog na. So, ayun, nasusunog, nagkakaroon ng itim-itim. Pagka ganyan, iwasan nyo na masunog yung mga sphagnum moss nyo. Kasi pag nasunog yan, hihintayin nyo na mag-grow at mag-produce ng another growth para mag-green uli sila. So, it will take few weeks up to a month. No? Bakit 2 buwan pa bago uli gumanda. Kaya alagaan nyo, pag nakikita nyo gano'n na yung itsura na okay lang na mamuti, pero huwag yung mangingitim. No? Pagka medyo nangingitim na or nasusunog na yung heads, no? Tulad niya, ito yung sign na medyo nasusunog na sila. Yung dulo, nagkakaroon na ng parang tusta, golden brown. So, iwasan nyo yan. So dito sa mga tinanim ko naman na alata speckles, bagong tanim lang baka next week pa to mag-germinate. Wala pa rin ako nakikita progress, pero magaganda rin yung quality na to. So sinagawa na ako ng nanay ko, sabi dun daw yung presinto ko sa dulo, no? Kasi botohan ngayon Anyway, nakita ko na rin naman kung saan ako, pero hindi ko alam kung saan banda doon. Alam ko kung saan presinto ako, nasi-check naman yun online. So, anyway, dito naman sa mga tinanim natin na seed grown na mga sundews, no? Bagal pala, no? Ganyan lang pala sila kalaki. And hindi ko alam kung hindi maganda yung growing condition nila sa pagkakalagay. Pero ayun, gano'n palang kalaki yung mga tinanim ko. At hindi lahat nag-germinate. Okay. So dito naman, nag-propagate tayo ng konting mga leaf fallings dito. Ng white. Nilakasan na natin yung loob natin. So titignan natin kung magiging successful. Kasi first time natin mag-alaga at mag-propagate ng white na Venus flytrap. So, ito pala yung mga sprayer natin na yan. So ganito lang yan pag sinacharge. Yan, sasak nyo dyan. Pag kulay pula, so charging pa rin yan. Pag nag-green na, ayan, full charge na yon. No, maaari rin pag saksak nyo green agad, ibig sabihin lang nun, kailangan nyo ayusin yung pagkakasaksak. Minsan hindi nakasaksak ng maayos. Matitibay yung mga ganong sprayer dahil halos walang nasisira dyan. Naluluma lang yung battery. So wala kayong dapat masyadong papalitan. Kaya okay rin. So, ayun lang muna siguro. Hindi ko napapahabain masyado itong video na to dahil marami-rami pa rin yung ating ipapak na mga order. So, bago siguro ako mag-talk, check na rin natin kung may porcelain pa tayo na may bibigay doon sa mga susunod. Kasi ngayon, mga sold out to, meron pa tayong stocks. Kaya dun sa mga iba na gusto pang umorder, tingnan natin. Kasi tinanim ko na yung karamihan nito. So yung natira na lang yung binibenta ko. So ilang seed pods pa to? 1, 2, 3, 4, 5. Diba? 1, 2, 3, 4. Ayan, 5. 5 pa.
pwede pa tayong mag-out ng siguro 2 hanggang 3. Kasi may 2 umorder. So anyway, salamat sa pakikinig at panonood nyo. Ito yung mga ibang mga seeds natin. Ayan dyan. So tatanim ko na nga rin yung iba dyan eh. May mga humabol lang na order na gusto talaga nila. Kaya hindi ko muna sinold out at naitanim. At doon naman sa mga umorder nung Rogue Huntley at Truncata rin. Nandito yun. Kasi para mapanatili natin na fresh na fresh. At mabilis mag-germinate ay i-store natin dito. So panibagong ano yan. Kaya ilagay nyo sa yung seal tulad na ito. So ito nilagay ko dito kasi mabilis naman itong maubos. Pero ito dahil marami-rami pa. So diyan ko muna nilagay para hindi mag-algae. Kasi nung tinry ko lagay lahat sa vial, nag-algae siya. So mas maganda matutuyo talaga yung yung flower, yung stalk tsaka yung mga seed pods bago mo ilagay sa vial. Kasi pagka nilagay mo siya agad sa vial at medyo may moisture pa, yun nangyari. Nangyari yan dito sa mga atin baro natin. Buti na nga lang, magaganda pa talaga yung quality ng seeds. So nag-germinate pa rin. So yun lang muna. At God bless sa inyo. Mag-aasikaso na tayo ng order. So may mga nagtatanong kung meron tayong Cape Sanjus or Capensis. Meron naman yung narrow. Dalawa pa lang yan. Kaya hindi ko pinupost sa Shopee natin. Pero kung may bibili, siguro i-out ko tong isa na medyo maliit. Gagawin ko na ng mother plant. So yun lang. God bless sa inyo. And bye bye.